May bago ng Raider, Nedeses. Kaya lang bakit inuulan ng batikos? Kasi mukha daw Gixxer yung ulo. Tapos puro haha-reacts dun sa Patient Suzuki. Ano nga bang bago dito sa Suzuki Raider R150 Pro? Silipin natin ngayong araw. Tara! Una sa lahat, Nedeses, yung binabatikos nila na ulo daw ng Gixxer na kinabit sa Raider, Nedeses. Kailangan nyo muna siya makita sa personal. Kasi para sa akin, bumagay naman siya sa mga video or pictures, hindi siya ma-justify. Pero kapag nakita nyo na, lalo na kayo na available na sa mga kasa, sigurado magkakaroon kayo ng ibang perspective. And oras lang ang bibilangin, sigurado it will grow on you. At makakasanayan nyo na rin yung itsura niyan. And for me, I give it a chance na talagang maganda naman siya sa paningin ko nung makita ko sa personal. Ito palang bago nilang mukha, Nedeses, ay ang purpose niyan para mas wide yung kita at bato ng ilaw sa gabi. So, yung ulo na yan, Nedeses, ay napakaganda ng purpose, lalong-lalo na sa mga malalabo ang mata. At the same time, ito naman binabatikos nila na turn signals. Parehas kasi yan na meron turn signals dito sa unahan na nakalitaw at ganun din sa may likuran, nakalitaw din. Ayon kay Suzuki ay para yan sa added visibility at night dahil nga napakanipis lang ng Raider para kitang-kita pa rin tayo kapag nagta-turn signals tayo at bumabiyahe tayo sa mga sobrang didilim na kalsada. So napansin ko lang din, Nedeses, na hindi masyado nakikita sa mga video. Pag nakita nyo sa personal ay parang meron siyang winglet dito sa may bandang unahan. Tapos yung kanyang pinaka front suspension na telescopic ay meron din pong parang dalawang protection dito para yung mga maliliit na bato ay protected yung ating pinaka shock kapag tinamaan, lalo-lalo na kapag nagmamabilis na tayo. 17 inches wheel sa unahan, Nedeses, na tubeless tires na merong 70, 90, 70 na tire size at black yung max netong ating nire-review na color yellow and silver na combination. Black din yung ating fender sa unahan and naka big disc brake tayo na braking system at nakagandahan dyan. Ito na yung magiging deciding factor ko talaga kasi matagal ko na gusto magkaroon ng Raider, kaya nga lang, Nedeses, ang pinaka pumipigil sa akin is hindi siya ABS. Nakakatakot kasi na napaka-powerful na engine. Tapos hindi ABS yung braking system mo. Syempre, mas prone yan sa lock at accidents. Pero ngayon nakakatuwa kasi meron na tayong Raider Pro na ABS na siya sa unahan. Disc brake sa unahan, disc brake sa likod, pero single channel ABS lang siya, Nedeses. Always use both brakes, pero sobrang thankful ako kasi naglabas na si Suzuki na ABS version. O di ba? Sabi sa inyo, pinapakinggan nila tayo sa mga gusto natin. Isa pa sa nagustuhan ko, Nedeses, ay hindi na rin to ganun nakakapagod sa mga mahabang biyahe dahil meron na po siyang tinatawag na Suzuki Clutch Assist System na kung saan yun din yung nasisilbing assist and sleeper clutch natin, Nedeses. Kaya mas smooth na yung gearing transition natin kapag nagda-downshift tayo at nag-upshift tayo. So ang result, mas hindi nakakapagod sa mahabang biyahe dahil smooth na lang yung shifting ng gear transition natin. Ewan ko kung saan nila nakuha yung cable concept, siguro dahil dito sa may bandang unahan, Nedeses. Pero ang pinaka major upgrade, Nedeses, na nakikita ko dito sa unahan is keyless na po siya, Nedeses. Kung mapapansin niyo, ito yung key niya at kung tatanungin nyo para saan to isa pang susi, para naman po yan sa upuan para mabuksan natin at ma-access natin yung kanyang fuel tank. So dito sa unahan, Nedeses, makikita ninyo na parang washing machine na din siya. Ayan o, dito mo na lang siya iikutin. Tapos may Suzuki emblem din tayo dito sa unahan. And meron na po tayo fully digital na meter panel, Nedeses, na pwede mo i-connect sa iyong smartphone via Bluetooth at ma-access mo na dito at makikita yung iba't ibang mga notification kagaya ng calls, ng text at meron din sila tinatawag na Ride Connect kung saan meron turn by turn navigation. Lalabas yung arrow dito, papakita niya sa iyo kung dadiretso ka lang or liliko na. O di ba? Napaka high-tech ng isang 'yon. Bulsa niya sa unahan, Nedeses, na napansin ko lang is wala siyang lock. So ipe-press mo lang siya, then mabubuksan mo na. Pero ang kagandahan diyan ay meron siya USB ready na charging port. So itong charging port na to, Nedeses, napansin ko rin na meron siyang puwang dito para dito mo i-shoot yung cable sakali man na i-charge mo yung smartphone mo kapag meron ka ng cellphone holder. Kasi napansin ko, hindi kasya yung aking iPhone 17 Pro Max 1TB fully paid dito sa kanyang pinakabulsa. So I think ang kakasya lang dito is yung mga gloves, pwede din lisensya, tsaka ilang papeles ng motor, pero maliit lang po yung kanyang pinaka front storage. Yung susi, pwede mo rin ilagay dyan para hindi mo maiwala. At pagdating naman sa mga buttons, Nedeses, meron tayong turn signals, high beam, low beam, busina. At tinatanong ng iba kung may hazard na daw, wala po siyang hazard, pero meron siyang tinatawag na easy start kung saan mas tahimik na po at mas mabilis i-start itong motorsiklo na to. Testing natin. O, diba? Syempre, dahil king of the underbone nga ang Raider, hindi pa rin nila sinuko at ito pa rin na namamayagpag na fastest and strongest 150cc sa kanyang kategory. Nasa kanya pa rin po ang corona ng king of the underbone. Sound check nga natin.
Bomba! 765 millimeters po yung kanyang seat height, netizens. Kaya kahit 5'4" in height lang ako, ay abot na abot ko po ang motorsiklo na ito. Ayan, no? Flat-footed pa tayo, netizens, sa height natin na 5'4". Napaka-sporty din po na kanyang design, especially itong kanyang bandang upuan, netizens. May space pa rin for a pillion ride. May grab bar pa rin tayo para may kapitan sila dyan. At meron din siyang ventilations dito for aerodynamics. Napaka-good ng design niya kapag mahilig tayo magmabilis. So, mas smooth yung pakiramdam ko dito, netizens, sa Pro Edition compared doon sa Blade Edition. Pagdating naman sa engine, meron tayong 4-stroke single cylinder na naka-dual overhead cam. Yan yung pinagmamalaki ng Raider. At syempre, naka-liquid cooling system kaya mabisa kahit sa mahabang biyahe. Fuel injected na kaya matipid sa gasolina and equipped with Suzuki Eco Performance or yung SEP, netizens. Kaya mamamaximize natin yung lakas ng hatak ng motorsiklo pero matipid pa rin sa gasolina. So sa likod naman, netizens, ang tire size natin is 80 by 90 by 17 inches wheels din tayo. Syempre, dekadena, manual transmission. We have 6-speed. Air slicing pala yung tawag nila dito sa design na to, netizens. At napansin ko, meron tayong Raider emblem dito. Liquid cooled na sticker. Nandito rin yung iba niyang specifications sa may bandang gilid. Ang ganda ng pagka-yellow niya. Gusto ko yung combination ng silver and yellow. Meron pa siyang isang kulay, which is yung black and parang maroon na combination. Sa may bandang likod naman, netizens, still ganun pa rin, parang Raider pa rin, pero nadagdagan lang ng turn signals, added visibility at night. May konting mga winglets din tayo dito. May ilaw para sa plaka, reflector para kahit nakapatay yung motor natin, is kita pa rin sa gabi. May maliit lang din tayo na protection para sa ating exhaust. Ito po, netizens, ay kaya mag-produce ng maximum power na 13.5 kilowatts at 10,000 RPM and a maximum torque naman na 13.8 Newton meters at 8,500 RPM. Napakaganda ng power to weight ratio niya, netizens. Kasi ito pong isang to ay merong curb mass na 112 kilograms. Ang wheelbase naman niya is 1,280 millimeters. Siyempre, telescopic fork tayo sa front suspension at swing arm naman po sa likuran. Ang nagustuhan ko din sa Raider, netizens, kahit na mababa yung seat height niya, napakataas naman po ng ground clearance niya. 150 millimeters to be exact. So magugustuhan niya kapag sumusuong kayo sa mga medyo baha. At the same time ay hindi po siya sasayad sa mga higanting humps ng Pilipinas. Personally, prefer ko yung mataas sa ground clearance pagdating sa motorsiklo. And isa si Raider Pro sa maaasahan nyo pagdating dyan. So pagdating sa side mirrors, we still have the same side mirrors, netizens. Still same handle grips. Napag-grippy naman po niyan. May mga balancer sa dulo. And paint coated naman po yung kanyang mga brake and clutch levers na mayroong overall dimensions of 1,955 millimeters, width of 675 millimeters, and height of 980 millimeters. Kagaya ng dati, netizens, ay wala pa rin tayo masyado mailalagay kundi papeles ng motor dito sa kanyang ilalim, and 4 liters in capacity naman po yung kanyang fuel tank. Ayon kay WMTC, kaya po netong magkaroon ng fuel consumption na 43.4 kilometers per liter. O diba? Napakatipid yan sa gasolina. Dito mo rin po ma-access yung kanyang battery, netizens. Meron tayong bore and stroke na 62 by 48.8 millimeters. Electric start lang siya, netizens, at wala siyang kickstart. Yung mga tinatanong iba, wala siyang built-in na hazard. Ang presyo, meron po ngayon itong presyo na 146,400 pesos. At isa rin sa naman napansin ko sa kanya, netizens, mas smooth siya compared doon sa Blade na edition. So actually, pag na-test drive niyo siya, netizens, baka ma-convince din kayo dito sa bagong Raider. Para sa inyo, sulit ba itong pinakabagong Raider R150 Pro? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Anong masasabi nyo sa motorsiklo na ito? Meron ba kayong points for improvement sa kanya? Baka meron pa kayong gustong motorsiklo na gusto nyo i-review natin next vlog. Comment nyo lang dyan sa ibaba at ito-try natin i-review next vlog. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.